Nakikita ng dating Presidential Assistant for Economic Affairs ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na hindi malabong mag-aklas ang mga Pilipino para mapatalsik sa pwesto si Marcos Jr. kung patuloy na sasadsad ang ekonomiya ng bansa. Si Almar Forzuelo magbabalita exclusive. Whatever propaganda you do, niloloko tayo lahat. It's just what I call empty propaganda. Ganito inilarawan ng dating Presidential Assistant for Economic Affairs ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na si Jose Alejandrino ang ginagawang pakulo at pilit na pag-iwas ng Marcos administration sa tunay na estado ng Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, sinabi ni Alejandrino na tuloy-tuloy ang pagbulusok pababa ng ating ekonomiya dahil wala nang gustong mamuhunan bunsod ng talamak na korupsyon ng mga buhayang politiko. First of all, there are no foreign investors coming in, and the reason for it are two. There are two reasons. One is that there is massive corruption in the government, which this government has doing nothing about. It's not addressing the problem of the corruption. Bakit? Well, because those who are corrupt are within the circle of the government. They're making hay while the sun shines. Maliban sa korupsyon ay takot din anyang mamuhunan ang ibang bansa sa Pilipinas dahil sa nakaambang gyera sa pagitan ng ibang mas malalakas pang bansa. Secondly, the investors are shying away from the Philippines because they don't want them to invest in a country that might be the next battleground between the US and China. They're not crazy. Kaya hindi nakataka-taka kung bakit mas pinipili ng mga investor na maglagak ng pera sa ibang bansa. Hindi rin anya maiwasang questionin kung nasaan na ang resulta ng mga pagbisita ni BBM sa ibang bansa. Sinabi ni, I remember his son Sandro saying, justifying the travels of the father, saying our return of investments are going to be in the tens of billions of dollars. Okay? In other words, trying to justify why they're spending so much money on traveling. Today, I asked Sandro, where are those investments? There are tens of billions of dollars that you're boasting of. I said, where is your return on investments of your father's travel? Where is it? Where is the ROI, return on investment, of your father's travel? You tell me where. Binigyang diin din ni Alejandrino na mula nang maupo bilang Pangulo si Marcos Jr. ay naging worst performer na ang Pilipinas sa buong ASEAN. At nasaan na nga raw ang mga ipinangakong trabaho? Kung tutuusin, wala na raw tayong ibang ginawa kundi ang mangutang na mangutang para lang mabuhay ang ating naghihingalong ekonomiya. Pero maliban sa pagbagsak ng ekonomiya, sinabi ni Alejandrino na ang matinding problema na kinakaharap ng ating bansa ay ang pagsasawalang bahala ng Marcos administration na solusyonan ang mga suliranin at isyong nakakaapekto sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Sa huli sinabi nito na kung magpapatuloy ang matinding kahirapan na nararanasan ng mga Pilipino ay mapipilitan ang buong sambayanan na mag-aklas para mapatalsik sa pwesto si Marcos. And when you have an economic crisis that I foresee coming, it will create a revolution. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Sir, about the flood control project, kumusta po yung situation? I don't think we can read it po. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,000 at 500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa na rito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit 600 ektarya ng lupa at 60,000 nating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa Pampanga Bay na magsisilbing karagdagang lunas sa mga pagbabaha. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nasa
Sir, about the flood control project, kumusta po yung situation? I don't think we can really talk about that now, but we need to talk about is how to bring up people who are in trouble. $811 projects of Duterte administration scrapped by Marcos administration, and they're inserted almost 6,932 ghost projects, amounting to 278.6 billions. That's a lot of money, and Marcos branded his government name Bagong Pilipinas. This is horrific. I am horrified by the idea. Tulad ng nangyari dito sa Public Works, na yung flagship projects under the foreign assisted, for the first time sa history ng ating bansa, naging zero allocation sa budget. Bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Wake up, it's the brightest sky. Oh, love, it's a dark night, darling. Hold on to me for dear life. Wake up, where do we go to?